ako kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yelo at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng tsa sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis magaling pa sila. Kain na tayo. Kayahin Yun ang na disenyo yun. ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Steak. Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang mada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing. Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola!
Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda. Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng Kunin chef. ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane at mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na, isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan.
Ngayon, magdodrawing si Baby Emma ng kompetisyon para sa mga chef. Pansin kay Emma, mga chef. Hoy! Gusto ni Baby Emma ng jelly. Kaya niyo bang lutuin ito, mga chef? Oo, kailangan ko ng lemon para sa jelly. Tinuruan ako ng guru ko kung paano gumawa ng pinakamasarap na jelly sa mundo. Magugustuhan ito ni Emma. Pigain ang lemon, konting asukal at hahaluin natin ito. Oh, isang rosas. Mas interesante ito. Siyempre, para kay Baby Emma, tanging ang pinakamahusay na mga sangkap. Ang isang rosas ay magbibigay ng kasariwaan at kulay. Hindi mo maiintindihan yan, Samantha. At mayroon akong lihim na sangkap. Vanilla sweet syrup. Kaunting vanilla syrup para sa matamis na Emma. Malapit na akong matapos. Bilisan mo, Samantha. Akala mo ang rosas ay wow. Ngayon pa lang nagsisimula. Kailangan ko ng kaunting cream, masarap na puting tsokolate. Mas marami, mas mabuti. At ng pinakamasarap, bagong piga na katas. Hinahalo ito. Oh, kahit ano, gagamitin ko lang ang tunay na berries, hindi ang kanilang katas. Natitira na lang ay punuin ang lahat ng aking magandang vanilla jelly. Ano sa tingin mo, Jane? Sino ang nahuhuli ngayon? Inilalagay ko na ito sa ref. Handa na ang lahat. Ang mabilis ay hindi nangangahulugang masarap, Samantha. Siguradong pipiliin ni Emma ang jelly ko. Kailan kaya matitikman ang mga luto ninyo, mga chef? Gutom na si Emma. Nagyelo na ang jelly ko. Kailangan na amalangkang itong ilagay ng maganda. Wow, Jane. Mukhang masarap. Hindi kailanman magiging labis ang pulbos na asukal. Nagdaragdag ng ilang maliliit na rosas para kay Baby Emma at ang mga huling detalye. At handa na rin ang aking jelly. Tingnan mo ang mga kulay. Kulang na lang ng ilang palamuti at mga puso para sa mahal na si Emma. Orderan for late, Emma. Espresso for mono again. Magsisimula ako sa jelly na ito. Berries! Interesante! Wow, masarap! Samantha, nagustuhan ni Emma ang iyong jelly. Wow! Ito ay dapat subukan. Wow! Parang nasa hardin ako ng lola ko. Pinipili ko ito. Jane, congratulations! Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, croissant ito. Mga chef, handa na ba kayo? Naku! Ready-made na croissants? Hindi ako chef kung hindi ko ito lulutuin mismo. Kunin mo ang akin, Jane. Ang recipe para sa tunay na croissant, sinabi ito sa akin ng kaibigan ko mula sa France. Kailangan natin ng itlog, asukal, at maraming gatas. Ngayon, haluin natin ang lahat. Mag-ingat sa harina, Samantha, o baka maging croissant tayong lahat dito. Jane, ano ang naisip mo para kay Emma? Mayroon akong napakagandang recipe katulad ko. Siguradong magugustuhan ni Emma ang croissant ko. Gagawin ko itong sobrang masarap at makulay. Jane, hindi ka namin kailanman pinagdudahan. Magkakaroon na ako ng totoong malambot na croissant na ayon sa recipe mula sa France. Kailangan na lang itong bigyan ng tamang hugis. Ang croissant ko ay hindi maikukumpara sa ready-made ni Jane. Mahalaga na maingat at dahan-dahang i-twist ito para maging maganda at nakakatakam. Wow, Samantha, ang croissant mo ay talagang mukhang handa na. At ako naman ay naglalagay na ng palaman sa aking croissant. Kailangan na lang magdagdag ng ilang sangkap. Wow, Jane! Nagpasya ka bang gumawa ng birdeng croissant para kay Emma? Ang wrestling sa'yo ang pirso ng sasayas na isda ay magdadagdag ng kulay sa aking croissants. Hindi ko nakakalimutan ang mga huling detalye. Tiyak na magugustuhan ito ni Emma. Hindi lang ito masarap, kundi pati na rin malusog. Oh, sa tingin ko luto na ang mga croissant ko. Oh, ang lalaki nila. Kaunting mahika mula sa chef. Voila! Ngayon, idadagdag na natin ang cream at mga berry. At nasaan ang mga berry ko? Jane, kinakain mo ang mga berries ko. Oh, nasaan na nga ba ako? Blueberries, pomegranates, at tangerines. Ang huling touch at tapos na.
Wow, ang gaganda ng mga croissant. Matutuwa si Emma. Emma, alin ang uunahin mo? Gusto ko ito, kawili-wili. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito? Hindi. Nakakadiri yan! Kailangan kong kumain ng masarap! Mukhang masarap! Ano sa tingin mo? Ano ang pipiliin mo? Oh, Samantha, congratulations! Nagustuhan ni Emma ang iyong croissant. Emma, ano ang gusto mo ngayon? Wow, isda! Mga chef, kaya niyo bang surpresahin si Emma? Oh, Diyos ko! At narito ang isda! Ano? Ito ang isda ko. Ako ang unang kumuha nito. Mga chef, pwede niyo bang hatiin ito sa dalawa? Hindi, ako ang nauna. Jane, sana hindi mo sinadya. Sige. Ngayon, akin na talaga ang isda. Ngayon, gagawa tayo ng hiwa para mas kumanda pa ang isda. Jane, may naisip ka na ba? Siyempre, ngayon ipiprito ko ang mga piraso ng sariwang isda. Magdadagdag ako ng asin at paminta. Mahalaga na baliktarin ito sa tamang oras para hindi masunog. Sino ba ang gustong kumain ng sunog na pagkain? Jane, hindi mo kailangang subukan. Ako ang magkakaroon ng pinakamasarap at pinakamagandang isda. Pinahiran ko ito ng aking espesyal na langis. Nagdagdag ng ilang limon at maaari na natin itong ilagay sa oven. Sasamin. May naisip din ako sa amin, Samantha. Meron akong espesyal na sarsa na bagay sa kahit anong isda. Hindi mo na kailangang subukan, Samantha. Malulunok ni Emma ang kanyang dila sa sarap kapag natikman niya ang isda ko. At nananatiling ihalo ang lahat. At syempre, ilang patatas. Tinuruan ako ng guru ko kung paano magluto ng pinakamasarap at malutong na patatas sa buong mundo. Wala kang laban sa akin, Samantha. Wow, Jane, mukhang napaka-apetitoso. Sa tingin ko, tiyak na ma-appreciate ito ni Emma. Ilang beans, ilang cherry tomatoes, at pwede na nating ikalat lahat. Magaling. Siguradong pipiliin ni Emma ang aking putahe. Oh, Samantha? Jane, nakakatawa. May sarili akong putahe. Handa na ang lahat. Ilang huling pag-aayos. Magugustuhan niya ito. Lagi akong nagluluto ng may pagmamahal. Emma, saan ka magsisimula? Wow! Ang gaganda nila, lalo na ito. Nakakatawa. Magsisimula ako sa ulam na ito. Subukan natin ito, isda. Ano sa tingin ko? Gusto ko ito. Oh, oo, hindi ito pwedeng iba? At ngayon, ito naman. Ano sa tingin mo, Emma? Talagang nag-effort si Samantha? Nagustuhan niya? Maraming salamat. Emma, kailangan mong pumili. Oh, congratulations, chef! Oo, sino ang pinakamahusay na chef? Ako!